sama-sama tayong magiging saksi. Labing-limang sugatan sa pagtagilid ng bus sa National Highway sa Bilar, Bohol. Galing Carmen at patungong Tagbilaran City ang bus nang mawalan umano ng kontrol ang driver habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada. Isinugod ang mga sugatan sa ospital sa Tagbilaran. Kasalukuyan nakakulong ang driver na sumuko sa mga pulis. Wala pa siyang payag, gayon din ang bus company. Patuloy pong inaalam ang pagkakakilanlan ng bangkay na natagpuan sa drum sa Taguig City. Tingin ng mag-asawang nakakita sa bangkay, posibleng bagong lagay lang ang bangkay sa kanilang lugar. Saksi, si Oscar Oida. Alas 5:30 ng umaga nang makita ang drum na ito sa tabi ng creek sa Barangay Palingon, Taguig. Ang nakadiskubre ang mag-asawang Josephine at Ronil na magtatanim na sana noon. Nang subukang iangat ni Ronil ang drum. Uy, mabigat. Sabi ko, nagtaka ko kung anong laman, hindi sinilip ko. Pag silip ko, tao. Bago lang bagong daming dugo yung dami. Itinawag nila ito agad sa mga otoridad. Ayon sa mag-asawa, di itong unang pagkakataong may natagpo ang bangkay sa lugar. Kasi malayo sa CCTV, andito yung CCTV. Doon, walang maano dahil kasi sa likod pala inakyat. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Taguig Police na tumanggi muna magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Mala Alice Guo, arestado ang isang Chinese national na inireklamong nagpapanggap umanong Pilipino. Saksi, si JP Soriano. Ang sumbong na nakarating sa NBI at Bureau of Immigration, nagpapanggap umanong Pilipino at gumagamit ng pangalang Pinoy ang Chinese national na ito. Ang peking identity, ginagamit umano ng naarestong babae sa kanyang mga negosyo rito sa Pilipinas na may kaugnayan daw sa modern jeepney. Another type of an Alice Guo case where there is a concealment of identity. Marami pa ito. At iniisa-isa ito ng NBI, may mahigpit na kabilinan ng ating butihing direktor na isa-isahin ito. Para makumpirma ang natanggap na intelligence report, kinumpara ng NBI ang fingerprints ng suspect nang mag-apply siya ng NBI clearance sa fingerprints niya mula sa Board of Investments at sa biometric printout mula sa Department of Foreign Affairs gamit ang Pilipinong pangalan. Ang NBI Dactyloscopy Division na siya ring sumuri sa fingerprints noon ni alias Alice Guo ang gumawa ng examination. Sa amin pong comparison, nag-match po ang kanilang mga fingerprint. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Philippine Passport Act of 1996. Ma'am, would you like to respond to the allegations made to you by the NBI? Are you a Chinese national or are you a Filipino po? Paglilinaw ng NBI, hindi lang sa Chinese nationals nakatuon ang kanilang investigasyon. Bahagi raw ito ng cleansing process o paglilinis sa lahat ng foreign nationals na nagtatangkang mameke ng Filipino documentations at Filipino identity. Kailangan putulin na kaagad. We do not want to progress yung kanyang other activities like what happened to the former mayor of Bamban, no? Na naging elected public official pa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Aabot pa sa 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bago po matapos ang taon. Ayon yan sa Pag-asa. At sa Kalumpit, Bulacan, hindi pa rin nawawala ang baha. Isang residente ang nalunod. Saksi, si Mark Salazar. Halos bubong na lang ang kita sa ilang bahagi ng Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Wala nang ulan pero hindi pa rin humuhupa ang baha kasunod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 1,400 na bahay ang lubog pa rin. Kung hindi pa po tayo magpapa-pump out or magpapalimas papunta sa ilog ng Pampanga, hindi na po matutuyuan yan. Dati po hindi binabaha ang lugar na to, ngayon po hindi na po natutuyuan ng tubig. May mga lugar nga na matagal nang inabandona dahil hindi na nakabangon sa mga dati pang baha. Maraming residente ang nasa bagong gawang evacuation center pero nakakaligtaan lagyan ng banyo
ng kontraktor ang gusali. Hayaan na yan ayon sa barangay dahil mas kailangan nila ang diking Panangga sa Pampanga River na national government lang ang makakagawa. Yun nga po, malaking gastos po dahil mula po Pampanga, Apalit Pampanga hanggang Macabebe Pampanga, sako po yun. Iaabot po yan ng mga 3.5 kilometer. Opo, San Miguel. Less than 4 kilometer po siguro. Unti-unti po pong nagtataas nga po ng riprap. Ang problema nga po, yung unang gawa po ng riprap, may kababaan po. Hanggang dibdib naman ang tubig sa barangay May Sulaw. 2 linggo na ang baha roon. Gayon din sa barangay Gatbuka at sa barangay Frances. Ang hirap lumabas, kaya pagka lalabas ka, gawin mo ng lahat. Diretso pa yan, malalim doon sa kanila. Dito, hindi masyado. Pero higit sa perwisyo ang sinapit ni Aling Karen. Nalunod kahapon sa baha ang kanyang asawa. Natisod po siya. Natisod na po ito, nalulunod po. Hindi po agad-agad dumadating yung mga rescue, gawa nga po ng baha. Sa datos ng NDRRMC, hindi bababa sa 34 ang napaulat na patay dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon sa Pag-asa, habagat ang kasalukuyang nakaapekto sa bansa at maaaring magdala ng pag-ulan. Nasa 16 na bagyo pa ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon. So 2 or 3, August 2 to 4, September, October 2 to 4, 2 or 3, November, December 1 or 2, and then January 0 or 1 chances ng ating tropical cyclone occurrences during the forecast period. At based on historical record, medyo mas nakakaranas po talaga tayo ng maraming bagyo pagdating ng July, August, and September. Asahan din daw na karamihan sa mga bagyo ay magla-landfall. Yung pong mga bagyong ito ay mostly ay landfalling, crossing tropical cyclone, lalo pagdating po ng September, October, November, December. May mga nagre-recarb po ng mga bagyo, although may mga possible na mga landfalling ng mga bagyo dyan po sa may parte ng Luzon area at this time of the year. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nilinaw ng Department of Health na sa ward ng mga ospital na pinatatakbo nila ipetutupad ang zero balance billing na binanggit sa SONA ng Pangulo kahapon. Saan nga ba kukunin ang pondo kapag lumobo ang bilang ng mga pasyente sa mga ospital na ito? Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ito ang isa sa mga pinalakpakang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address kahapon. Wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng Department of Health. Malaking tulong para sa mga kailangan ng atensyong medikal pero kapos sa budget. Ngayong araw may mga puntong nilinaw ang DOH. Una, ipinatutupad lang ito sa 87 ospital na nasa ilalim ng DOH, kabilang ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ikalawa, para ito sa basic accommodation o yung tinatawag na ward sa mga DOH hospital. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Mayo pa lang daw ay pinatutupad na ito. Ang no balance billing, essentially it's a PhilHealth coverage for all our patients. For government hospitals, we ask for the PhilHealth membership. So one, we ask for the ID. Then if the patient cannot provide the ID, meaning baka hindi siya member, the hospital will facilitate for the enrollment of the patient to the PHIC or PhilHealth. Wala na tayong guarantee letter required from the patients. Hindi naman kasama ang zero balance billing sa mga ospital na government-owned and controlled corporation. Ito ang Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Yung GOCC kasi, it has more private rooms than the basic accommodation. Kasi yung GOCC, they earn income and then it subsidizes the
ward accommodation. Pero pag na-admit ka meron kaming mga packages doon, yung mga benefit packages na, like for example sa heart, yung PCI package, na cover nila na wala nang babayaran yung patient. Aminado ang DOH, bilyon-bilyon ang pondong kailangan lalo't inaasahang lulobo na aabot sa 20% ang pasyente sa mga DOH hospital. Pero hindi naman daw duduguin sa gastos ang gobyerno. Lahat membro So lahat babayaran ng PhilHealth yung case rate niya. So may konting recovery. So it will become like a revolving fund. So ang tingin namin, sustainable. Ang key dito, magkano every year ang ibibigay ng government sa budget namin. Ang pondo para malibre sa hospital billing ang ating mga kababayan kukunin sa PhilHealth at DOH. Sakaling may procedure na kailangan gawin at hindi kasama sa coverage ng PhilHealth, doon daw papasok ang ibang pondo, gaya ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sasagutin din ng gobyerno ang mga gamot habang nakakonfine ang pasyente. Babayaran na lang ng government yung gastos sa gamot mo while you're in the hospital. May mga gamot na hindi namin nabibili sa Department of Health o Hospital. Ito yung mga gamot na wala sa Philippine National Drug Formulary. For the PhilHealth, it's 100% coverage. That includes the minimum care provided at the hospital. Also yung sa hospital service, the bed, and the drugs, and medicines, and all other hospital services. Pagdating naman sa paggamit ng hospital equipment na isa rin sa pinagkakagastusan ng pasyente, sinabi ni Herbosa na may sapat na kagamitan ang mga DOH hospital. Hindi malinaw kung magkano ang nakalaan para sa programang ito sa panukalang National Expenditure Program para sa 2026. Pero ayon sa tagapagsalita ng DOH, suma total, itataas ng Pangulo yung tinatawag na MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses, ng ating mga DOH hospital. So, hindi to drawing lang. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ligtas at nasa kabisera na ng Yemen ang 10 Pilipinong tripulante ng barkong Eternity Sea na pinalubog ng grupong Houthi. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers. Makikipagtulungan daw ang DFA sa mga bansang may access sa mga Houthi para makauwi na sila. May 4 pang Pilipino na unaccounted for at pinangambahang namatay na. Pero ayon sa DMW, 3 ang naiulat na namatay na patuloy pa nilang bineberipika. Tuloy din daw ang investigasyon. Ayon sa DMW, lumalabas na ilang beses naglabas-masok sa ilang bahagi ng Red Sea ang naturang barko. Kahit pa dati na raw itong pinaiiwas sa pagdaan doon dahil sa posibilidad ng pag-atake ng mga Houthi. Bumelta si Senate President Cheese Escudero sa lumabas na ulat na bilyon-bilyong piso umano ng pondo ang isiningit niya sa 2025 national budget. Git niya, Kamara ang pinagmulan umano ng paninira. Bagay na pinalagan naman ng Kamara. Saksi, si Mav Gonzalez. Isang demolition job. Ganyan tinawag ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, kung meron din po kayong mga 9 billion, changes. no. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yun. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng PR job, PR campaign. So, hindi automatic yun. Anya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara para siguruhing naisama sa budget bycam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez.
sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member. Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. May insinuation. Sagot ng Kamara. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives? Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din aniya ng mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan. Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Speaker Martin Romualdez, binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the Bicameral Conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee. Suportado ito ng ehekutibo at ng Kamara dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.